Ito lang yun. Wala pa po eh. May asin pa. Okay din naman namin pakukuhan. Sige na. Sumunod na kayo rin. Happy birthday ka. Ay, thank you. Hindi na in-invite si Tito Freddy. Mataya na eh. Yung anak po ni Tito Freddy, yung kuya ko, asawa niya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ready na po kayo? In behalf po ng Church of the Nazarene, Llanera, Nueva Ecija, ako po ay bumabati ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Randolph Graza, ang Senior Pastor po ng Llanera Church of the Nazarene sa Nueva Ecija. Ang layo po pala sa inyo. Ang traffic pa sa Pandan. Well, purihin po ang Panginoon, ganun pa man, kami pinagagalak, me and my wife, na nasa gilid po yung aking wife, ang aking pinakamagandang wife, ang aking pong partner in crime lagi, kahit saan ako mapunta ay nandiyan siya kasama. Ating pong ilagay ang ating pong mga sarili sa presensya po ng Panginoon. Hinihiling ko po ng bawat isa po ay tumayo. Ito po ni Queen Sari. Ay tayo na po dito sa isang very private and intimate place for us to have this kind of celebration, first birthday and dedication of Queen Basilio, Castañedo Basilio. Ang mga anak ay natatanging handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Silang nagbibigay ng bagong sigla sa mga mag-asawa. Ang pagkakaroon ng bagong anak o sanggol sa pamilya ay nagdudulot ng lubos na kagalakan, hindi lamang sa mag-asawa, kundi sa maging mga malalapit na kamag-anak, lalong-lalo na sa mga lolo at lola. At bago pa man ipanganak ang sanggol, ang paghahandog sa kanilang bagong anak ay kasama na sa mga plano ng mag-asawa. Nais nila ng buong kapatiran ay magsaksi sa gagawing paghahandog sa bata. Mga kapatid, tayo po ay nagkatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa mag-asawang Ivan at Christine, sa kanilang anak na si Queen Seri. Kaya hindi naman upang ihandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon, sapagkat ang Diyos mismo grado ang gawain ng pagtatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Hinihiling ko po na tayong lahat ay manalangin. Dakilang Ama, sa kabila po ng aming pong kabisihan, maraming ginagawa, narito kami Panginoon sa lugar na ito upang makibahagi sa kagalakan ng magkasawang sa Ivan and Christine. Salamat po sa mga bisita sa mga malalayong lugar, Panginoon,
na kasama po namin today. Salamat po sa pag-iingat, katiwasayan ng aming pong pagbabiyahe hanggang sa amin po kami po makarating sa lugar po na ito. Sa mga piling ninong at ninang ng pamilya po na ito at ng batang ito, Panginoon. Salamat po sa kanila pong presensya. Hayaan mo, Diyos, ay buhos sa amin ng pagpapala at ang aming pong gawain sa lugar nito ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ng bisita ay pwede na pumaupo po sa mga magulang at sa mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang, tiis ganda po tayo. Dahil, well, if you can take your seat, you can take your seat. Pwede rin pong maupo si Ivan and Christine. Sige po, you can take your seat. I remind you about this business mirror. Yung kanila pong ulat from 2012 until 2015. The rate in data of juvenile delinquency in the Philippines. Take note of this. Ano po? The last 4% of crimes committed by children in the Philippines from 2012 to 2015 involved violations of special laws such as Republic Act 9165 or yung drugs, and especially illegal possession of firearms and even illegal gambling. Take note, 3,715 ang case po ng theft. It was recorded in 2015. Physical injury cases, total about 1,859. Rape cases involving child perpetrators reach about 642. Ulitin ko po. Ako po ay hindi lamang po isang pastor. Ako po ay isang guro ng public school. At isa sa mga dilema po namin, and even my wife, ay isa pong public school teacher din. Isa sa mga dilema po namin ay ang pabago-bagong or pagbabagong ugali po ng bata. Sino pong teachers dito? No absent din today. Wala. Kami lang. Nagpaalam sa principal naman kami. Isa sa mga dilema po namin ay ang pagbabago ng ugali po ng bata. And every time we have a PTA meeting, my question is this. Alin ba ang tunay nagbabago? Ang mga bata o ang mga magulang? Of course, sa mga magulang, hindi po kayo aamin kung kayo po ang nagbabago o yung mga bata ang nagbabago. Sa edad po nila Lola, I don't know, yung kanila pong ilang taon na po si Lola? 78. Nung panahon po ninyo at kayo po ay estudyante, kapag tumingin ang teacher, takot na. Ngayon po, pag tumingin ang teacher, tinitigan yung estudyante, nakikipagtitigan po ang estudyante. Yan po yung katotohanan today. Ngayon noon po, kapag pinagalitan at may kaso yung bata, lagot yung bata sa magulang. Ngayon po, kapag nagkaroon ng problema ang bata, lagot si teacher sa magulang. Ang dropouts po, rate namin sa bawat eskwelahan, 1,000 na mga estudyante, we have about 30 dropouts. Ang case ng bullying and crimes sa loob ng eskwelahan ay napakataas. Ito po ay very alarming sa atin, mga magulang, makinig po kayo. Kung hindi po natin tuturuan ang ating pong mga anak, somebody will going to teach them outside our family. Napakarami po namin cases ng early pregnancy, grade 9, and even grade 8. We have a lot of cases in terms of suicide. Ages 14